Ulcerative colitis. Probably baka ngayon lang narinig ito ng ating mga listener and televiewers. Ang ulcerative colitis is a type of inflammation, inflammatory bowel disease, na primarily it affects the colon and the rectum. So large intestine po ang affected, tsaka rectum. It involves chronic inflammation, pamamaga, and ulceration. Sugat magana, may sugat pa, of the colonic mucosa. Ito po ang kadalasang nararamdaman ng mga pasyente. So symptoms, syempre may abdominal pain ito. Kadalasan crampy and located sa lower left side. So sa kaliwang bahagi kasi ang anatomy ng ating colon, yung ascending colon nasa right side, transverse tatawid from right side to left side. So yung palabas sa ating anus at rectum nasa left side. Okay, isa yan sa hint ninyo, left side. Kadalasan may diarrhea ang pasyente. Frequent loose stools na pwede paminsan merong lamang blood or pus, kasi nga maga rectal bleeding, so blood in the stool, or pwede blood tinge ang tissue ninyo or toilet paper ninyo, kasi ang parasite hindi yan nakikita sa colonoscopy, hindi rin yan nakikita sa endoscopy, kasi nagtatago yan sa ating small intestine, wherein hindi siya naaabot ng colonoscopy and endoscopy. And ang atin small intestine is 6 meters, so mahaba ang kanilang pwedeng pagtaguan. Yan lang ang isa sa pwedeng cause ng namamaga, nasusugat ang part ng ating digestive system. Now, rule out parasitism first. Kasi ang parasitism, hindi yan masyadong nakikita sa mga laboratory test. And yung mismong lab test naman sa parasite, kadalasan stool exam lang. Of course, fecalysis or stool exam, very low din po ang accuracy niyan. It is because yung portion ng stool, kapag hindi hinalo ng medtech, magfo-false negative po ang result. Kung sa kabilang dulo siya kumuha, wala doon yung egg. Nasa kabilang dulo yung egg. Plus, yung mga eggs ng parasite na nasa ibang part ng katawan. So, yung nakukuha sa stool, yun yung nasa digestive system. But if it is in the brain, in the lungs, and other parts of the body, hindi lalabas ang eggs sa stool exam. And let me remind you that parasitism is behind all diseases. So, ganun po yun. Hindi natin alam na may mga sakit na ang nasa likuran ng root cause tulad ng hika, eggs of Ascaris, tulad ng allergy, parasitism and dehydration, cancer, so liver fluke, diabetes, pancreatic fluke, schizophrenia, toxoplasma. Galing sa pusa na nakapasok sa brain. So marami pa ibang sakit na parasitism ang pinagmulan. Ang problema pa dito, marami ang hindi alam yan. Hindi yan masyadong itinuro sa amin sa medical school. Kaya nga ang asthma, ano ba ang gamot? Puro band-aid treatment lang po. Diabetes, puro band-aid treatment po. Pambaba ng sugar, pangbaba ng pangtanggal ng hirap huminga ng may hika. But habang buhay, naka-maintenance. Why? Yung root cause hindi na-address, which is parasitism. Kaya po ganun ang mga pangyayari. Para ma-diagnose yan, importante ang medical history. So, kailangan very accurate yung symptoms na sinasabi ninyo sa doktor. And of course, physical examination ng doktor sa inyo. Please tanggalin nyo yung pagka-denial ninyo as a patient. Napakarami pasyente sa clinic ang magpupunta kapag mataas ang BP, ang dialogue ganito. Sa bahay naman, normal.
Bakit dito mataas? Ayan. Ang dami-dami hong pasyente, yan ang dialogue, no? Sino ho ba ang lugi kung hindi kayo nabigyan ng reseta or hindi nyo iniinom ang reseta pang high blood? Doktor po ba? So, siyempre ho kayo, no? Baliktarin natin. Yung mataas ang BP mo, hindi ka umiinom ng pang-maintenance dahil ayaw mong aminin na high blood ka, hindi ho ba yung danger ng stroke and heart attack, nandiyan po sa inyo? Pagka ho kayo na stroke, ayan, nangiwi na kayo, wala nang lakas lumakad, yung kabilang parte ng katawan. Sino ho ang lugi? Di ho ba pasyente? Now, baliktarin natin. Uminom ka ng pang high blood, pero hindi ka naman pala high blood. Wala naman hong gaanong effect yan kasi ang mga gamot ho natin ngayon, sustain release. Meaning ho, sa buong maghapon, halimbawa yung 5 milligrams, hindi ho bigla ang effect niyan. Padahan-dahan ho, kaya nga sabi, sustain release. Padahan-dahan, paunti-unti hanggang sa maghapon, ibababa niya ang BP ninyo slowly. So wala hong danger na yung sasabihin niyo baka biglang masyadong bumaba ang BP ko. Tanggalin niyo ho sa pag-iisip ninyo yung mga ina-assume niyo lang baka. Puro baka. Yung danger ho, nakukuha ho ninyo yung mga danger. O di kaya sabi ng kapitbahay ninyo, sabi ng kaibigan ninyo, without any proof para panindigan yan, no? And yung ayaw uminom, baka daw masira ang kidney and liver, tanggalin nyo po yan. Hindi ho magbibigay ang doktor ng gamot na mas malaki ang side effect kesa sa benefit. And mga imaging tests such as CT scan or MRI, yan, makikita ho yan dyan. Laboratory tests, mga blood tests ho, and stool sample. Sa treatment ho, ang ine-aim dito is yung ma-reduce ang inflammation, ma-manage ang mga simptomas, and na totally gumaling ang pasyente. Kadalasan po ang mga binibigay na treatment, anti-inflammatory drugs and corticosteroid. Ayan, nabibigyan din ho ito ng immunosuppressant or biologics, no? Immunosuppressant kasi nga ho, may mga kaso wherein nagiging overactive yung immune system. Kaya ho, bali kahit sarili niyang cell, ina-attack niya. Dietary changes sa pagkain mo, no? Dapat iwasan niyo ho yung mga fatty, spicy, at hanggat maaari yung mga maraming fiber ang dapat na kinakain. Now, to some cases, severe cases, surgery ho, like colectomy, may be necessary. Pag matindi ho yung sugat, no? Ayun ho, minsan kailangang operahin, no? And ongoing treatment, crucial ho yan to maintain remission and preventing flare-ups. And kailangan ho ang regular follow-up with gastroenterologist. Hindi ho yung magpapakita kayo tapos wala na, no? Marami hong klase ng ulcerative colitis. Nandiyan ho ang ulcerative proctitis, protosigmoiditis, left-sided colitis, extended colitis, pancolitis. So, 5 klase po. Ang ulcerative proctitis, no? It involves only the rectum. Doon lang ho sa may puwitan. At ito ho ang mildest form ng sakit. At yung proctosigmoiditis, it affects yung rectum and the lower part of the colon, which is the sigmoid, no? So, para hong paakyat, simula sa pinakadulo ng colon, which is the rectum, proctosigmoiditis, hanggang sa sigmoid. And pag left-sided colitis, affects the colon from the rectum to the splenic flexure sa left side. Yung pagbebend ho, yung pagliko niya, doon ho sa corner noon. And loss of normal architecture. Yung normal structure ho ng colon ay nadidisrupt. Siyempre ho, affected ang function. So medyo malala ho itong crypt abscesses. Imagine niyo ho, may mga nana sa mga in-between ng ating colon, sa mga folds, no?
And sino ho ang high risk na magkaroon ng ulcerative colitis? Genetically speaking, namamana ho ito. And ayun na nga ho sinasabi ko sa inyo. Kaya ho, yung mga sakit na namamana, kung wala pa naman kayo, but possible na pwede ninyong makuha, no? Magpa-vector scan ho kayo. So, wala pa ho kayong ulcerative colitis, mapipick up na ho yan ng ating vector scan. Ganun ho kagaling ang ating vector scan. It catches the body before the onset of diseases. So, nauuna ho siya, advance. Autoimmune factors, mali nga ho, nagiging overreactive ang immune system, mistakenly na-attack nila yung sariling colon ng pasyente. Complication, siyempre ho, yung pagkakaroon ho ng long-term inflammation sa colon, increases the risk of person na magkaroon ho ng colorectal cancer or colon cancer. And yung atin hong pag-move ng bowels everyday is not enough kasi yung natatanggal natin yung nasa left side lamang, which is the descending colon. But yung transverse, yung pagtawid ho sa ating abdomen, plus yung simula ng colon, which is the ascending colon, naiiwan ho yan. Plus yung mga mucoid plaque ho sa gilid, yung parang mga kalawang, kumbaga sa tubo, naaalis ho yan. Na-evacuate ho yung buong colon. So nalilinis ho. And bukod pa po doon, kasama ho ang ating liver and gallbladder sa nalilinis. Tandaan nyo ho, ang root cause ng halos lahat ng sakit ay congested fatty liver and gallbladder na may gallstone. Lahat to, mauuna kayong mag-fatty liver at mag-congest ang inyong gallbladder bago kayo magkaroon ng high blood, diabetes, high cholesterol, high uric acid, high triglyceride, no? So, kasi ho, yung liver ninyo, filtering machine ho yan, meaning hindi na siya nakaka-filter ng maayos. So, yung mga binanggit ho natin yan, tataas ho yan sa ating blood kasi hindi na nga ho na-filter ng maayos. So, diretso ho yan sa ating arteries, o yung mga cholesterol, triglyceride, kukulapol na ho yan sa gilid ng ugat, o yung sugar, di ho ba, nandoon siya sa ugat natin, hindi ho makarating sa ating cells, o yung atin hong uric acid, hindi na ho mailabas extensively ng ating kidney, at marami pa hong iba. Even obesity, even cancer, diyan po nagmumula. Kaya gawin nyo ho yan, detox, and blood cleansing. Siyempre blood cleansing ho, malilinis yung ugat ninyo from head to toe. And ideally every 3 months, and vector scan ideally twice a year, habang naka-promo package pa ho tayo. Yung yung ano po, wala na, no? Sarado na ho yung ating free check-up, wala na ring free urine and sugar testing. But sino ho ang dapat magpa-check up? Hindi lamang po yung may nararamdaman, pati ho yung walang nararamdaman. Since ang walking pneumonia ho, andyan lang, nakaabang lang. Wala hong simptomas yan. Kaya kahit ho wala kayong nararamdaman, kailangan nyo hong magpa-check up. Baka ho kayo may alagang crackles sa likuran ninyo, no? Hindi naman din po yan magtatapos sa check-up lang. Of course, pag may sakit ho kayo, kailangan nyo hong magpagamot. And siyempre ho, pag magpapagamot, kailangan nyo ng budget. Kaya ho ang health, pinaglalaanan. Hindi ho basta bara-bara, ubos-ubos buwan-buwan yung inyong nahahawakang budget, no? And ayan po, by 2+1 pa rin ho ang ating detox promo package. And yung atin hong beauty drip, discounted ho pag isa lang, pero mas malaki ho ang madi-discount ninyo if you prepaid for 5 session. Pag 10 session ho, bukod sa malaking discount, may +1 ho kayong beauty drip. Yung mga gusto hong magkutis artista, as the word imply, literally ho talagang kayo'y gaganda, puputi, and magiging pino ho ang skin ninyo. At kung susundin nyo ho yung protocol natin, talaga hong magmumukha kayong artista. Kasi ho mag-glow talaga kayo, no?
And ang mga artista po, may mga nilalagay din ho yan sa katawan, katulad ng ating beauty drip. Kaya ho sila ay napakagaganda at napakakikinis ng kutis. Samantalahin nyo ho na nakapromo ito at baka ho mawala na naman ang promo. Yung atin hong IV laser, nakapromo ho ng 20% discount. Among our blood cleansing, yung high dose vitamin C, yung ating ozone, ultraviolet, yan po ay nakapapatay ng mikrobyo at nakakatanggal ho ng mga toxins, atherosclerosis, but IV laser po kasi ang nakapromo. So wala hong expiration kung kailan nyo gustong gamitin, transferable ho ito. No? So pwede nyong pamigay sa inyong mga mahal sa buhay. Dok, tanong ni 1706. Tanong ko po, ano po yung pang first aid na gamot kulay pink para sa heart attack maliban sa aspirin? Please lang po, Dok. Okay, natawa ho ako sa inyo. So, ang pasyente alam niya ho... ng pink na pag di niya alam yung pangalan. Ang pasyente ho, napakahilig sa ganyan. Yung triangle na kulay pink, yung bilog na kulay orange, yung ganyan ho ba? Mas mahirap ho, mas mahaba yung sinasabi nyo sa pagdi-describe. Yes, kesa yung pangalan ng gamot. At marami hong kulay pink, marami hong kulay orange na gamot, no? So, wag ho ganun. I-try nyo hong i-pronounce yung, yung pangalan ng gamot, no? At mami-mislead ho kayo sa ganyan eh. So, at siguro ho, may isang topic ako na nasabi ko yung kulay pink na yan, Isordil ho, para sa naha-heart attack. O kahit naman ho hindi naha-heart attack, basta ho nagcha-chest pain na mabigat, no? Parang may nakadagan sa puso ho yan. So, immediately ibubuka ho ng Isordil yan. Dalawa ho kasi yan, may puti, may pink. Yung pink ho kasi, yun ang immediate kasi sublingual. Pero ho yung puti, pang maintenance ho yun. So, sustained release ho yun. Sa mga ganyang sitwasyon, ang kailangan nyo ho yung sublingual, no? So, Isordil po, hindi ho tabletas na pink, ha? Pink naman ho talaga, pero iwasan nyo yung pagde-describe ng gamot, no? Dapat tandaan nyo ho yung pangalan ng gamot. Wala na ho tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IB? Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayo mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.